Samantala, tinitignan na rin ng pamahalaan ng pagbibigay ng amnestiya sa mga kolorum na driver at operator na mag-a-apply ng prangkisa simula sa susunod na taon. Si Ben Manalo sa report. Kasabay ng dagsa ng mga pasahero sa mga terminal dulot ng holiday rush, inilunsad ng Department of Justice ang Special Task Force na tututok sa mga kolorum na sasakyan. Sa ngayon ay hindi muna manghuhuli ang Anti-Colorum Prosecution Task Force at sa halip ay bibigyang prioridad ang case build-up at information dissemination campaign. At ang isa po, magkakaskade po kami ng aming mga bagay na natutunan at yung iba't iba pong estratehiya para po mag-case build-up at para po lalo nating mausig yung dapat usigin. Ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board naman nakikipag-ugnayan na sa Presidential Anti-Organized Crime Commission for Intelligence Operations para masawata ang mga sindikato na nasa likod ng mga kolorum operation. Tiniyak ng DOJ na pananagutin ng sinumang otoridad na mapapatunayang sangkot sa kolorum schemes. The LTFRB with LTO, ayusin mo namin yung complaint at magsasampa ho kami dito sa task force ng formal complaint against these illegal operations. Matatanda ang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology nitong Agosto ang Nationwide Amnesty Program for Unregistered or Colorum Delivery Service Providers. Ito ang Private Express or Messengerial Delivery Service or PEMIDES, isang online registration portal na magpapabilis sa pagpaparehistro ng mga delivery rider at operators. Sa pamamagitan din nito, maiiwasan na ang abala na dulot ng mahabang pila. Hinihikayat ng DICT ang mga unregistered PEMIDES providers na mag-avail ng kanilang amnesty program para maging legal ang kanilang operasyon at hindi na mamultahan pa. Samantala, ikinukonsidera na rin ng gobyerno ang pagbibigay ng amnestiya sa mga kolorum driver at operator na mag-a-apply ng prangkisa simula sa Enero sa susunod na taon. Sa ngayon, nakatuon ang LTFRB sa pagpapalakas ng education and information drive na magsisimula ngayong araw. Paglilinaw naman ng Department of Transportation, hindi po ito kasama yung sinasabi nating roadworthiness. Wala pong amnesty sa roadworthiness. Kung hindi po roadworthy ang iyong sasakyan, hindi po pwedeng bumiyahe. At yan po ay tatayuan namin at paninindigan. nanawagan din sila sa mga kolorum na driver at operators na magparehistro at dumaan sa tamang proseso. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.